Nilangaw. Oh, nilangaw na naman si BBM mga kababayan nung nagpunta sa Davao. Kaninang umaga mga kababayan, andun talaga sa Davao City at nagpa-pictorial na naman mga kababayan. Sa kanilang mga signature moves na kaway sa hangin kahit andun sa tulay mga kababayan na wala namang tao sa ilalim ng tulay. Kinakawayan pa rin ni BBM. Tapos yung ano nila mga kababayan, oh, yung paulit-ulit nilang post talagang ganyan, oh. Parang yung nasa ano mga kababayan, Avengers, oh, Marvel Universe. Ay, hindi ako mga bangag. Ano na naman bang mga photo ops yan? Oh, nagpunta daw sila sa Davao City mga kababayan dahil natapos na. Natapos na daw sa wakas ang kanilang proyekto daw mga kababayan. Diyos ko Lord, inangkin na mga ngagba mga kababayan ang proyektong ito na in the first place, walang gastos dito ang gobyerno ni Piso. Dahil ang tulay na ito mga kababayan, itong tinatawag na Bukana Bridge sa Davao City, donated po mga kababayan ng China. O, ayon dito mga kababayan, sa PCO na kanilang mga kababayan, report. Worth 3.1 billion pesos ang kabuuang gasto mga kababayan sa tulay. Lahat yan mga kababayan gastos ng China. Dinonate ng China sa panahon ni Tatay Digong mga kababayan out of goodwill. Regalo. O wag niyong sabihin, China na naman at Duterte. Hindi lang ng Davao mga kababayan ang binigyan ng ganyang tulay. Natatandaan nyo? Yan laging binibida mga kababayan ng mga bangag sa kanilang pictorial din. Binigay din yan ng China mga kababayan, Binondo Bridge. Tapos eto din mga kababayan, sa Davao City, nag-donate din ang China. 3.1 billion pesos mga kababayan. Dahil lang sa pagkakaibigan natin na. Tapos inaaway ni bangag mga kababayan. Kaya naman ang sabi ni Baste. Kahapon nag-viral ang post na ito mga kababayan. Ni Sebastian Baste Duterte ang sabi niya, darating daw si BBM bukas ngayong araw na ito mga kababayan sa Bukana Bridge. Nya! Nya! Dahil inangkin daw mga kababayan Dagdag pa ni Baste, palakpak na kayo agad, kawawa naman yung tao. Palakpakan nyo daw si bangag mga kababayan dahil kawawa. At wala talaga sumalubong na fans talaga mga kababayan dahil sa survey, buong Mindanao 3% na lang ang naniniwala kay BBM mga kababayan. At yun ang mga ngiwi. Eto ang Bukana Bridge mga kababayan ng Davao City na inangkin ni BBM ngayon. Na wala siyang gastos ni Piso. Donated by China ito mga kababayan Dahil sa pagkakaibigan ni Tatay Digong at China. Niregaluhan tayo ng tulay mga kababayan kasama yung Binondo Bridge. Ayan. Libre yan mga kababayan Tapos ang ginawa ni BBM dyan, picture lang. Bangag! Si BBM ay bangag! Ayan. Kumbaga mga kababayan, tayo ang nagtanim, tayo ang nagbungkal, tapos iba ang aani. Singagba ang umani mga kababayan sa glory. Bangag! Patango-tango. Pictorial. Mahilig talaga to si BBM, ganyan-ganyan. Turo. Andyan din mga kababayan si etong patpatin, lagi natin nakakalimutan itong pangalan nito Vince Dizon, tatakbong senador mga kababayan. Malamang after nyan mai-inspect na naman yan ng mga proyekto dyan sa Davao. Ayan mga gagak wala talaga walang katao-tao mga kababayan sumalubong sa kanila. Sila lang pictorial. Ay, Diyos ko Lord. Andyan si Lagdameo mga kababayan na laging sinisipon si Antonton. Ito talaga nakakakilabot mga kababayan. Palagi nila itong ginagawa sa mga tulay yak. Gaya-gaya po tumaya sa mga kababayan sa pelikula. Ito puro papogi, puro pa-picture mga kababayan. Mataas yan na tulay mga kababayan donated by China. Pero, after na yan tulay mga kababayan, coastal road. Yan mga kababayan, mahaba yan. Parang expressway o bypass road mga kababayan. At dyan napupunta mga kababayan yung sinasabi nilang pondo ni Pulong daw na malaki. Lagi nilang mga kababayan ini-issue na malaki daw nakuha pondo ni Pulong. Ayan na! Mga kapuso, dito tayo ngayon sa yung donation ng China mga kababayan, yung tulay lang. Mataas yung tulay, ilang
parang lampas 1 kilometro mga kababayan. Donated by China. Davao Inaaway ni Bangag. River Bridge o Bukana Bridge. Alas 10 ng umaga ngayong araw, December 4, ayan sila, dumating sa Davao City si President Bongbong Marcos Jr. Nagsagawa siya ng Turo-turo na naman mga kababayan. Signature move. Ay, sa tulay. Kasama niya sina DPWH Secretary Vince Dizon. Vince Dizon. Hanapan mo ng substandard Vince. Masalamat naman kayo sa China. Wala ang din mga kababayan mga contractor niyan, galing pa China talaga mga kababayan. Iharap nyo naman. Special Assistant to the President, Salamatan Anton ninyo. Lagameo, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, at Davao del Norte 2nd District Representative J.M. Taga Davao del Norte pa mga kababayan ang pumunta dyan. To Lord. Wala talagang mga local, mga taga LGU mga kababayan. Hindi nila inimbita. Lagameo at iba pang opisyal. Nandito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Ano masasabi mo nga? Success ang iyong Build Better More? Ay nako. Hindi po yan parte ng Build Better More mga kababayan dahil nag-umpisa yan mga kababayan sa build ni Tatay Digong. Kung walang build si Tatay Digong, wala itong mga kababayan ma-inaugurate kahit isa. Dahil wala ayuda ang proyekto nito mga kababayan. Diyos ko Lord. Kawawa ang susunod nitong presidente mga kababayan dahil walang naumpisahan si Bangag. Talaga mga kababayan na big ticket infra. Wala. Ang susunod na presidente, siya na lang ang magpapagawa mga kababayan and then ang susunod na din niya, di ba, matagal itong mga tulay mga kababayan, mga infra. Ang next pa ng presidente ang makikinabang na naman sa opening. Ito, ilang tulay na ang inaugurate nito si Ngagba. Siya na ang umani mga kababayan. It's a 1.3 kilometer bridge. 1.3. Ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y bypass ba rin? Coastal road yan. sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Tapos, thank you sa'yo. Salamat nga ha. Ang ginawa mo, pa-picture lang. Malaking ginhawa. Ang ambag dito, mga kababayan, pa-picture lang. Lalong-lalo na ay ngayon na ikaw lang ang nakakagulo dyan nga. Pasko tayo. We will open the bridge on the 15th. December 15, gagawin na. 15. Pagkaalam natin, mga kababayan, hindi pa yan tapos doon sa dulo. December 15, anong year? Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos 2027. Supposedly mga kababayan sa original na plano, mukhang 2026 ata tapos na yan. Pero etong mga ngag-ngag mga kababayan, masyadong makupad, mabagal kumilos. Kaya 2027 matatapos na naman mga kababayan na urong. Kagaya nung ibang mga infra pa ni Tatay Digong, delayed. lahat ito all the way. Dahil kay BBM. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor. Tapos inaway mo pa. Eto mga kababayan, China aid. Donasyon ito ng China mga kababayan Actually mga kababayan, marami talaga tayong mga kababayan mabe-benefit kung hindi natin aawayin ang China. Eto si BBM inaaway. Ang ginagawa ni Tatay Digong mga kababayan, parang parang sa tingin natin inuuto-uto lang nila ang China mga kababayan. Dahil galante Galante kung magbigay mga kababayan. Nahayaan niya na sige ligawan mo kami. Pero deep inside mga kababayan, pro-Pilipino pa rin tayo. Hindi naman natin kapalit nito, sabi nila. Kapalit daw ang Pilipinas, Diyos ko. Kinuha ba ang Pilipinas sa atin? Naging agresibo nga yung China mga kababayan. Pagpasok na ni BBM, di ba? Yan sa West Philippine Sea. Dating panahon ni Tatay Digong, wala namang ganyang mga kiskisan mga kababayan. Kaya wrong move talaga itong si Bangag na awayin ng China. Ang ganda ng technology nila. Ang ganda, di ba? How about you, Bangag? Napakabilis. Napakabilis. At marunong talaga silang magpatayo ng magandang... Ikaw, may naipatayo ka na ba? Ito ang mga kababayan kay BBM. May naipatayo ba siya? Kawawa ang susunod na presidente, mga kababayan, walang mai-inaugurate. Tulay, magandang infrastructure, mabilis, at nasa tamang Tapos, gas. credit grabbing ka. Ang nagpagawa niyan, China. Nasa tamang presyo. So, hindi kayo nakakurakot dahil ang contractor mismo mga kababayan, China. this is one of the 4
major projects that we our legacy projects that we will be finishing in Wow. Oh. and its environs. I'm congratulating the DPWH for their Good job, Bangag. Oh. Natapos mo na rin. good As attention if, to this matter. as if to siya ano pa tayo. And lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Oh, sa'yo? Ay nako. Samantala mga kababayan, dito na lang tayo makinig sa my sense mga kababayan. Si Senator Cayetano. Maganda ang kanyang punto dito mga kababayan. Maganda ang kanyang punto. Yung kanina sa... Nag-discuss niyo pala. Lokohan na naman. Lokohan na naman. Hindi. But I have a personal stand. Pero sir, nag-reach out ba sa'yo? Kasi kayo sa SP Songkol hindi ka Last communication ko sa kanya, yung right before the break, nung nag-break. Tapos diba yung nung wala pa yung... right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Pero sir, confirm yung sinabi niya na nakipagbiruan daw sa group chat. Sabi ni Senator Pino na nakipagbiruan daw sa group chat. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung pinag-represent na dapat hindi naka-fluent yung dami ko. Yun ang nakita ko. Kung may meron siya after that, hindi mo nakita. Pero I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin mo. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether Paano na yan? Ang warrant of arrest is galing sa ICC na questionable pa ang legality mga kababayan. negosyante na naka-negosyo niya na nakahiwalay siya. Hindi naman yan warrant of arrest na local na wala siyang takas. Ito usapin mga kababayan ng ating sovereignty na Bigyan ito. na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, may exception. Okay. Ang problema, bangag ang kanyang kalaban. Hindi, mga kababayan, sumusunod sa batas, diretsyo na patapon. Pag napatapon na kaagad mga kababayan, wala nang batas-batas. Hindi na dadaan sa korte. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority, majority, should stand up for Senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should have? Ang hinihingi lang ni Senator Bato is katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, huliin kayo, dadalhin na kayo sa hip? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss? Wala nang mga kababayan, no? Parang under na tayo ng ICC na jurisdiction. Patay sa inyo, may humahabol sa inyo, napatayan. Tapos sinabi, pag nasa Senate Tama talaga yung sinabi mo, Senator Alan Peter. Ang problema, naiintindihan natin si Bato mga kababayan dahil ang problema, hindi mga kababayan, sumusunod sa batas itong mga hudas. walang gwardiya dito, walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. Self-preservation yan mga kababayan. Halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi tumapasok. Si Lacson nga dati, di ba, nagtago? Sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay tayong babangag. Kasi Philippine court yun. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na Ibang klase, na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arrested, bigla na lang kayo dadating sa nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi nasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. So hindi ko kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang Hindi mo naiintindihan, ungas na reporter? Ang sabi niya, kung lokal lang sana yan na mga kababayan na warrant, dapat niya talagang harapin. Dahil dadaan tayo sa korte. Pero ibang klase ang sitwasyon ni Bato. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng gobyernong ito, hindi na dinadaan sa korte, diretso na surrender. Unfair para sa kanya mga kababayan, hindi siya makakuha ng patas sa laban sa ating local court. Yan ang kanyang So, hindi niya masisisi si Bato kung magtatago. Ang hina nito mga reporter ito. That's his call, that's not my call. I'm just saying. That's not his call. Mali ang sinasabi mo, reporter, yung pagkaintindi mo. I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama ito. So, kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threats. So, parating sinabi niya, Senator, pag dito, pagtatanggol ka namin.
Di ba? Yung sinabing baka bigla kang arrested. Ay sir, kung warang ka arrested, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Eh baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang dali sa hit, wala kang kalaban lang. Oo, walang kalaban-laban. I-decide to revisit the Senate lalo dun sa hindi Kaya nga, mga kababayan, lawmakers yung no work, no Kaya nga, humingi ng tulong si, mga kababayan, si Senator Bato sa Supreme Court na wag naman sanang ganito na uulitin na naman ng mga bangag, mga kababayan, ang kanilang ginawang pangingidnap kay Tatay Digong sa kanya. Uulitin nila kay Senator Bato. Mas mahal pa. Wala, hindi talaga patas, mga kababayan, dahil Senator Bato, he'd rather be here every hindi day. dumaan sa proper It's not a choice in his case. He'd rather be hiding. here, no? Well, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not in here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano may COVID or whatever ng Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-usapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-deport sa... Oo. Hindi nga deport. Dahil taga dito siya Yung deport, mga kababayan, ibabalik ka sa country mo. Hey, na walang say ang Philippine courts. Walang problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. Kami mismo sa minority, at least ako. Oo. Ang problema hindi na pinapadaan nila sa korte, mga kababayan, itong mga bangag no visit. Responsibility nila. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every civilian Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa iyo. Ako hindi yung view ko. Never ko view abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa ako Ito na nangyayari ngayon, mga kababayan, para pinapalabas sa inutil. Inutil! nakikitang treaty o batas natin na pwedeng tamputin ka na lang. Kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Dinampot na lang. Natin, dapat kayong may crime dito, may crime doon. Tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez, di ba? So, US na yun. Pero kailangan, yung korte dito mag-desisyon muna kung tama yung arrest. Sir, do you agree dun sa sabi ni ST na pwedeng sa pag-narcotics complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Yan ang plan B din ng mga bangag, mga kababayan. At the same time, isa rin yan sa plano nila para mabawasan na naman ng isa, mga kababayan. Pero sige ba magtago ka hanggang 2028? Pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nakasalalay. Pwede ba i-expel yung isang... Si Lacson nga, di ba? Ganyan, mga kababayan, ang nangyari kay Lacson. Hindi nga nasampahan ng ethics. Si Dilima, nakakulong. Tumatanggap pa rin, mga kababayan, ng daan-daang milyon kada taon. Sa school po hindi pumapasok. Kaya kung sinabi ng principal, yung bata na yun may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon. Tapos, itra-threaten nila, expel, nasa records niya. Yan, mga kababayan, ang parusa kay Bato kung mapapapon siya sa ICC, mga kababayan. Daig pa ang kamatayan yan. Torture, mga kababayan. Kukulong ka doon. Habang buhay. Mas mabuti pang magurgur ka na lang, mga kababayan, kaysa makulong ka dyan habang buhay. Ito nagsabing hindi mo mapoprotektan. Pero sir, So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pagpa-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang senator? Ano mas ito extraordinary kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan. Diba kahit sabihin ng personal threat, hinahabol ka ng meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, kaya court. Diba? So, for example, when Senator De Lima, diba? Si Saba. Lang, kailan lalabas? 3 years, mga kababayan. Yung, Sumasahod pa rin. naalala ko nun, yung mga progressive groups pa Ang dahil kay Bangag, nakalabas. sa GFA, yung sa House. Bangag, si Bibing na bangag. Pero sir,
under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may panggusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Sige. I don't know if Senator si Senator Tingno, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Dela. O sabi din niya, walang hustisya sa na mangyayari habang sila nandiyan. So nag-appear siya nung kay President Bingoy. But si Senator Tingno mismo nagsabi, hindi madaling magtahan, mahirap. Mahirap talaga. Saan yung masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacting the budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025. Delikado mga kababayan. Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin. Ang problema na natin na ma-reenact yung 2025 na the most corrupt budget in history. Kaya wala silang mga kababayan. Wala silang paki kung magkagulo dyan sa budget. Sige, guluhin ninyo para ma-reenact namin ito. To reenact it, but given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogram, medyo, kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we may magiging lamat pa rin yung budget. So in terms of the budget time, are we still? Ang pangalan ay Admiral. Animal. Because everyone's conscious, kasi like tomorrow, technically pwede kaming humingi ng clean copy. Kung 700 pages yung 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, babasahin natin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi na namin ginagawa because okay kami dun sa proseso. Pero, so it seems sa unprogram. Anong pwede natin... Yan nila mga kababayan, Diyan din ang problema dahil ang submission nila mga kababayan ng mga dokumento last minute na. Hindi na scrutinize mga kababayan ng mga ibang mga kasamahan nilang kongresista, hindi na nakikilatis. And then pipirma na lang sila. Yun pala nakalusot ang mga mga kababayan, kurakutan. Like safeguard kung special provision. So hindi ko sinasabing in no universe that unprogrammed exists. Magandang principle, di ba? Na parang, kung among kolekta lang, ito lang yung matutumblan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema vague, at hindi mo alam kung anong project. Vague. Ilalabas, at hindi mo alam kung anong nag-trigger. Pero malimang, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito unang project. Ito yung lugar, ito yung presyo. Pag ganito yung lumabas, ito. Pero, right now, hindi. Diba? So, let's just simplify it. Lahat ang malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So, anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat hindi. Kasi gusto mo transparent. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi is clean copy of the second reading. So, agree na po kayo na tonight, pa-approve yung sa second reading and by Tomorrow Friday. yung second reading. Tomorrow na, sir. So, hindi by Friday. Tomorrow talaga. Sa original schedule, yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. Hindi talaga pwede ang second reading na yun. Kasi hindi matapos yung Sabi ni Ang gulo ninyo mga reporter. target sa Friday ang Sa isa lang. Next daw, next daw ko na pagitan. Anong pagmubasa? Kasi sinabi ni Sam din under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider ulit. So for you sir, bukas ang second reading and then sa next week na Monday. interview. So, even kayo, anong i-report nyo na in-approve budget? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report mo lang na on second reading. Ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo ng desk, magkano yung AH? Magkano yung unprogram? Kailangan masagot nyo based sa pinagbutuan namin. Wala pa yun Meron pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung pero technically, ang clean summary, yung librong ganun kapapal na malinaw. Thank you sir. Committee, yung tungkol sa committee amendments. Okay, so we want to go all the way with the reforms. Diba? So either nagbago, Transparency. either transparent or hindi transparent. Diba? So we've been saying, and nakita nyo naman yung cooperation namin during the 11 days, diba, na sige, wala na yung dating sistema. Eto mga kababayan, ang budget sa 2026, mukhang hindi pa rin transparent mga kababayan. Dahil mayroon pa rin mga questionabling mga nakalusot na mga budget na paano nakakam up sila ng ganung amount. Ito yung bagong sistema.
So, for example, eto, parang usap-usapan ng mga senador. I-limit daw yung amendments. So, sabi ko, hindi ba yung limit ng amendments? Ibig sabihin, kung ano lang isugo ng Malacanang, yun ay ipapasa natin. So, tunay na reform ba yun? So, sinabi from the start, ng DPWH, they have almost 300 billion na flood control. So, ang question, saan ilalagay yun? So, yun yung question namin kanina, na may 400 billion na nilipat na from the House to the committee report na hindi natin alam kung paano nilipat at sino naglilipat yun. Magic na naman mga kababayan. Pero ngayon, nakag-uusapan natin is 40 billion, 100 billion, less than that. So, nag-prepare lang yung minority for the buy-down. So, ganun din. Diba yung sabi nila, may mga tinamaan ng bagyo. Saan daw ilalagay? DSWD, LGSF. So, sabi namin, kayo na mismo nagsasabi na okay yung mga LGU. Ang Pangulo na nagsasabi mismo sa mga mayor. At hindi natin idiretso sa kanila. So, kaya biglang nag-stop at nag-ubig-usap. Kasi nga, the reality is, there will always be someone who will lobby. There will always be someone who will make the decision. So, part of the new system is dapat klaro yun. So, tanay ko rin sa media. Kayo ba, alam mo mga, may cap na ba? May pinag-usapan ba? Magkano lang ililipat sa budget o hindi? But these are still behind closed doors. So, if we're going to do it in the Sino ang nagmamaniobra niyan dyan? the bike cam, kailangan klaro lahat ng Nalulusutan pa rin mga kababayan, no? rules, diba? So, yun lang naman yun. So, ang napag-usapan lang naman, let's finish today yung amendments instead of yes or no, i-consider na lang yung committee, may clean copy tomorrow. So, yung challenge talaga sa bike cam. Diba? So, if we all Ayan na agree, naman ang bike cam mga kababayan. Tapos sikreto na naman yan. masyadong nakaka-pollute yung tricycle, jeep at saka kotse papunta sa trabaho pero wala kami tren. We all agree on the problem. We have to agree on the solution. But anything that's reform, anything na dapat ipagbawal, anything na that can lead to resolving yung present problem ng ating bansa sa corruption, gusto ng minority lang. But I'll give you two cases. Wala ngang flood control next year, pero may more than 200 billion this year. Gusto namin makita paano gagastusin nyo. So, ganun din. Since 2023 budget, ang problema natin yung unprogram. Ang program. Pero dito sa version natin, meron pa rin. Ba't hindi nalang tanggalin yun? Yan mga kababayan. Nakasingit pa rin na ang program. So, those are certain Yan ang source ng corruption, ha? things, diba, na we understand it has to be agreed upon in the House, by the Senate, by Malacanang. But yun na yung sinasabi ko kanina. Hindi pwedeng transparent ka sa 20%, sa 80%. Kunwari lang pala yung transparent. Transparent sila sa mga kababayan. A small portion. Pero, ang big portion, sikreto. Yung sinabi nga dun sa pelikula. Kalokohan! You cannot be half a gangster. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagkausap ko media, mag-inong mo. Pagkausap sila, I'll be a gangster. Hindi pwede. Gangster. Senator, anong naging agreement dun sa, kasi diba, ang gusto ninyo ni Senator Escudero na tumak, sabihin ni sa Kailan makukulong si Escudero? kung sino yung senators na gumawa ng so-and-so amendments. So, yung agreement ko din. Well, yun nga, so sabi nga kanila, may technical working group. So sabi ko, bakit tayo nagsasalita ngayon? Sana nagbuo na lang tayo ng technical working group ng Friday ng gabi, tapos i-submit. Diba? At kahit may technical working group, hindi naman tao yun. May tao pa rin na nag-submit. So, nung ending, So, we Sinong agreed lang tao? sa kanila na ipapublish nila yung transcript. So, mga staff namin, tinitingnan Ang sasabihin kasi nila, ang nag-change yan, ang technical working group. Nung tinanong mga kababayan, sino yung technical working group? Wala silang makasagot mga kababayan. Sila lang din siguro. yung transcript. so magkakaalaman po kung sino-sino yung mga senators na nagpare-align, Well, dapat. Wala naman kaming doubt, maganda yan di ba? But yung question kasi nung, for example ngayon, di ba? Pag nag-propose ka ngayon ng flood control, as if corruption ang gusto mo. At tanong ko sa inyo, mawawalan ba ng baha sa Bulacan at saka sa Cebu? So, ang problema natin hindi pa propose yung sistema kung paano ma-propose iyon.
So, ibig sabihin, Senator, kailangan na magkaalaman kung sino at kung ano yung amendments. Kailangan yung transparency buo. Para Hindi lang, because nagkaroon ng duda kasi sa mga yung point out namin, kung ngayon, na-jack kami, kung kami ng-jack, mahaba yung mga aming pero ang papakita namin sa inyo, yung 50 billion or 100 billion. Hindi naman namin pinakita yung 400 billion. Kaya sabi ko nga, behind closed door kanina, sinabi ko, practice na rin to, practice na rin to for the buyback. Kasi hindi lahat gusto open ito. Sir, ang program na appropriations, ano yung agreement? Doon rin ako. Wala nga agreement pa. Kasi nga, ang tingin namin, gusto pa ito ng Malacanang, so hindi sila makasagot. But sabi Hindi nga namin, makasagot. dito, magpapakahirap tayo para maging transparent. Wala pa rin hanggang si Marcos talaga mga kababayan. Kaduda-duda pa rin yan. Kasi sa ang program, bigla na lang sila maglalabas during the year. Balita ko, pwedeng pang palitan. So, iba pa kasi kung nasa ang program, halimbawa, flood control in Bulacan, tapos yung flood control na yun, dredging. Paano kung biglang sa Cebu lumabas yung project na yun, tapos yung dredging? So, hindi pa. So, paano mo babad yan? So, hindi matotoong transparent itong. We're getting Hindi. there. May birthplace. Trabaho namin sa minority, sitahin kung parang, sandali lang, parang may kulang yung transparency na to. Senator, oversight po ba yun? Yung sinasabi, oversight po ba yun ng majority doon sa sabing... Well, ang packaging namin kanina ay kakulangan sa pag-consult ko sa minority. Kasi ginawa nyo na lang eh. So, syempre, wala naman bad faith ko kay Chairman Gil kasi mahirap yung trabaho niya sama-sama. Kaya tinatanong ko sila kanina, budget ba to ng buong Senado o budget na to ng majority? Kasi alam naman natin naging mainit yung palitan eh. Ni Senator Chisa, ni Senator Soto, alam naman natin na itong mga hearings nagkakasagutan. Sa budget ko ng buong Pilipinas. So I think nagkaroon talaga ng kakulangan and nagkaroon ng misunderstanding. Yung iba akala ayaw baguhin yung sistema. Payag kaming baguhin yung sistema. Gusto lang namin klaro din sa atin lahat kung ano sistema. So after po nung mahabang break kanina na ayos niya? Just for today. Wala pang, we agreed lang to after. Ang ending yan, ang problema mga kababayan sa kanilang grabing debate na titigil ang korupsyon. Madedlock mga kababayan. Wala nang hindi makaka-create ng fixed na budget, hindi matatapos ang budget. And then, anong mangyayari mga kababayan kung hindi mapapasa ang budget to 2026? Ma-re-enact ang 2025 budget mga kababayan, the most corrupt budget in history. Ay, double whammy tayo dyan. Double whammy. Uulit lang din ang 2025, the most corrupt mga kababayan pag nagkataon. Tomorrow, may summary kung anong nilipat, anong tinanggap at hindi. And then, anong strategy sa BICAM. So, agree din naman ako na wag naman yung katulad ng 25-24 budget na 800 billion, 1 trillion, 1.1 trillion na ilipat-lipat. Kasi, ang hirap ito. Jinangle mga kababayan, jungle pa mo. Pag sinabing, uy, 150 lang, 200. Ang Pangulo na, ang DPWH na nagsabi, may almost 300 billion kami na hindi namin kailangan. Tapos hindi mo ililipat sa tama yun. At kung ililipat mo sa tama, hindi mo alam kung sino nag-propose doon. For example, pwedeng maganda pero may conflict of interest. I'll give you an example. Sino magsasabing pangit yung Sino? crop insurance? Diba na pag nagkabagyo, nasira lahat ng tanim, babayaran ng insurance. Paano kung yung nag-propose na ilipat sa crop insurance, ang negosyo niya insurance? Pwede ba masama yun? Kasi may conflict of interest, di ba? O paano kung sabihin ko, archipelago kasi tayo eh. So dapat hindi flood control, dapat lahat gumawa tayo ng mga seaport. Paano kung yung negosyo mo gumawa ng seaport? Di na wala ng corruption sa flood control, nagkaroon naman ng corruption sa seaport. So yun po lang ang nilalaban ng minority na kung transparency, 100% na. Diba hindi pwedeng bumalabs dito na to, transparency. Hindi transparency.